Sa pagnanais na bumukod sa pamilya, ay umupa sa isang apartment ang dalagang si Nami. Gusto niyang kumita gamit ang kanyang sariling paghihirap, kaya naman pumasok siya sa isang kumpanya. Naging office staff siya roon. Hindi niya inaakala na ang mga magiging katrabaho niya pala ay mga masasama ang ugali. Kukutsain siya ng mga ito dahil sa kanyang itsura. Marami kasi siyang tigyawat na para bang araw-araw na lang na nanganganak. Medyo parang matigas din ang kanyang buhok at buhaghag. Sa opisina niya dinanas ang walang katapusang pambubuli sa kanya. Dumating na nga rin sa punto na pati ang kanilang manager ay nakikisali na rin. Pero walang kamalay-malay ang lahat na ang kanilang nilalait pala ay anak na may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nila. Ano kaya ang mangyayari sa mga taong lumait kay Nami? Mapapatawad nga kaya ni Nami ang mga ito gayong nag-iwan ito ng matinding sugat sa kanyang puso? Ating tunghayan ang isa na namang kapanapanabik na kwento na tiyak na maiibigan nating lahat. 2 buwan pa lang ang nakakaraan na makapagtapos ng kursong business ad ang dalagang si Nami. Nakiusap siya sa kanyang ama na bumukod at manirahan sa ibang bahay. Gusto na kasi ng dalaga na matuto sa sarili niya. Buong buhay niya, palagi lang siyang nakaasa sa kanyang mga magulang. Kahit wala siyang kaalam-alam kung ano ang buhay sa Maynila, nakipagsapalaran siya. Iniisip na lamang niya na isa lang siya sa mga matatapang na probinsyana na nakikipagsapalaran sa syudad. Simpleng babae lang naman si Nami. Tahimik, mahinhin at higit sa lahat, wala siyang gaanong kaibigan. Si Nami kasi ang tipo ng babae na makaluma ang pormahan. Palagi siyang nakapalda, nakasalamin na makapal, hindi rin siya marunong mag-ayos ng buhok. Marami rin siyang tigyawat na talaga namang kitang-kita kapag humaharap siya sa mga tao. Ang kanyang itsura ang pangunahing dahilan kung bakit hindi tumatagal ang mga nakikilala niyang kaibigan. Karamihan sa mga yon, bigla na lang siyang iniiwan dahil sa mukha niya. Outcast siyang maituturing sa dating pinapasukang paaralan. Ngunit kahit na ganun pa man, sanay naman siyang mamuhay ng walang kaibigan kaya hindi na yun naging problema sa kanya. Pero sa isip-isip niya, kailangan niya ring makahanap ng mga tunay na taong ituturing siyang kaibigan. Sa katunayan, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang lumayo sa mga magulang. Nagbabaka sakali siya na dito sa Maynila ang tunay niyang buhay. Miss, bago lang po kayo rito? Tanong ng isang dalaga na palagay ni Nami ay mas matanda lang sa kanya ng kaunti. Kararating niya lang sa apartment na titiran niya. Isa-isa niyang inaakyat ang kanyang mga gamit at nakasalubong niya sa hagdanan ng babae. Magandang babaeng nasa harapan niya. Maputi, matangkad at tuwid ang buhok. Sexy rin ito. At higit sa lahat, wala itong tigyawat. Oo, bago lang ako rito. Sa katunayan ito, hinahakot ko pa lang yung mga gamit ko. Kararating ko lang kasi. Nahihiyang sagot ni Nami. Lumapad ang ngiti ng dalaga. Mukha naman itong mabait kaya magaan ang kalooban ni Nami rito. You want some help? Hindi na, ako na. Kaya ko naman. Thank you. Sabi ni Nami. Nakita ko sa labas ang dami mong gamit. Tulungan na kita. Sigurado ka ba? Nakakahiya kasi nakakaabala pa ako. Miss, okay lang. Wala naman akong ginagawa. Day off ko kasi ngayon. Siya nga pala, Vanessa ang pangalan ko. Sabi ng babae at inilahad pa nito ang kanyang kamay. Agad naman ding nakipagkamay si Nami sa babae. Nami naman ang pangalan ko. Maraming salamat ha. Sa totoo lang, nakakapagod na rin. Buti na lang may katulad mo na handang tumulong. Natatawa na lamang na sabi ni Nami. Ay nako, relate na relate ako sa'yo. Ganyan na ganyan kasi ang naranasan ko nung unang lipat ko rito. Matagal ka na ba rito? Tanong ni Nami. Mga 3 taon na rin. Hindi na ako umalis dito kasi ang hirap humanap ng matinong apartment. At isa pa, malapit kasi ito sa pinapasukan kong work. Wika ni Vanessa at sinimulan na rin nila ang paghakot. Makalipas lang ang ilang minuto ay naiakyat na nila ang mga gamit ni Nami. Malawak naman ang inuupahan niya kaya kahit sandamakmak ang abubot ay wala namang problema sa espasyo. Nabanggit mo kanina malapit lang ang work mo rito. Ano palang work mo?
Tanong ni Nami. Nakaupo siya sa kama habang si Vanessa naman ay malapit sa pinto habang umiinom ng juice na tinimpla nila. Office staff ako sa isang marketing company. Sagot nito. Mahirap bang trabaho dyan? Sa una mahirap, pero kapag nasanay ka naman na, hindi na. Sanay lang talaga. Bakit? Gusto mo rin bang pumasok doon? Nakangiting tanong ni Vanessa at umayos pa ito ng pagkakaupo. Naghahanap din kasi ako ng trabaho. Galing kasi akong probinsya eh. Katatapos ko lang din sa course na business ad. Uy, sakto. Hiring kasi kami ngayon. Last month kasi ang daming natanggal. Ang dami kasi mga luko-luko na gumagawa ng kalaswaan sa opisina. Kaya yun, 5 silang lahat. Kakaunti na lang ang natira mga luma na nandun, including me. Gusto mo help kita makapasok doon? Talaga ba, Vanessa? Tutulungan mo ko? Nasasabik na tanong ni Nami. Why not? Isa pa, magkaibigan na rin naman tayo, di ba? Friends? Tanong ng dalaga. Friends. Sabay silang nagtawanan. Noong mga sandaling yun, pakiramdam ni Nami ay matagal na niyang kilala si Vanessa. Sobrang gaan ang kanyang pakiramdam sa babae. Para siyang nagkaroon ng ate na kahit kailan ay hindi niya naranasan. Dalawa lang kasi silang magkapatid ng kuya niyang si Leon. Hindi rin naman sila close ng kuya niya, kaya hindi niya rin alam kung ano ang pakiramdam ng may kapatid na nag-aalaga sa kanya. Sa maikling panahon, nakapalagayan ni Nami ng loob si Vanessa. Tinulungan siya nitong makapag-apply sa kumpanya. At ilang araw nga lang din ang nakalipas, sasabak ng dalaga sa huling interview niya. OMG, talaga ba? Final interview ka na sa Friday? Naku, dapat dyan i-celebrate natin yan. Masayang sabi ni Vanessa nang salubungin ito ni Nami sa hagdanan sa apartment. Celebrate? Anong gagawin natin? Natatawa namang sagot ni Nami. Naku Kang, inosente mo talaga. Ganyan ba talaga kapag probinsyana? Celebrate tayo like inom, ganun. Hala, hindi ako umiinom eh. Sagot niya. Minsan lang naman, hindi naman natin to laging gagawin. Para lang naman makapagdiwang tayo, no? Achievement kaya yan. Bibihira lang ang nakakaabot ng final interview, lalo na kung mga walang experience. Sige na, ako nang bahala sa alak natin. Ano, G? Wala namang nagawa si Nami kundi ang pumayag na lang. Sa isip-isip niya, wala naman sigurong masama kung paminsan-minsan sumakay din siya sa mga trip na hindi niya kinagisnan. Isa pa, adult na rin naman siya at may karapatan na rin siyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Umakyat sila sa rooftop ng apartment. Malawak ang rooftop at may mga lamesa pang naroon. Sa pinakabandang sulok, doon sila pumwesto ni Vanessa. Dala ang alak at mga chips na kanilang pulutan ay sinimulan nila ang kwentuhan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang lalaki ang umakyat sa rooftop. May mga dala itong nilabhan. Kilala ito ni Vanessa kaya tinawag niya ang lalaki. Alfred, halika! Lumingon ng lalaki. Wala itong kahit na anong emosyon sa mukha. Hindi ito lumapit sa kanila at nagsimula lang sa pagsasampay. Uy, kilala mo ba yan? Si Alfred yan, kasamahan ko sa work. Iisang department lang kami. Pareho kami ng day off kaya nandito rin siya ngayon. Magiging kawork mo rin yan kapag sa department ka namin na ilagay. Paliwanag ni Vanessa. Hindi na ito nakatiis. Tumayo na ito at pinuntahan ng binata. Sa pilitan nitong hinila si Alfred. Ano bang ginagawa mo? Nakita mo nagsasampay ako eh. Masungit na sabi ng binata. Nami, ito si Alfred. Matagal ko nang katrabaho at long time ka-apartment ko rin. Magkaklase rin kami nung college. Sabi ni Vanessa at parang lintang nakakapit sa braso ng lalaki. Hello, Nami nga pala. Sabi ni Nami. Medyo nahihiya pa siya dahil sa itsura niya. Hindi siya makatingin na maayos at medyo nauutal. Bago lang siya rito sa apartment, mag-iisang linggo pa lang. Tapos sinamahan ko siya mag-apply sa atin. And guess what? Final interview na siya. Sabi ni Vanessa at tumabi na rin ito kay Nami. Oh, tapos? Tanging sagot ni Alfred. Ay, dun ka na nga, magsampay ka na. Para ka talagang robot. Shoo, shoo! Naglakad na paalis ang lalaki at pinagpatuloy na lamang ang pagsasampay. Napapailing na lamang si Vanessa dahil sa inasal ni Alfred. Pagpasensyahan mo na, introvert kasi ang si Alfred, kaya hindi yan gano'n nakikihalubilo sa iba.
Sa office ako lang ang madalas niyang kausap eh. Paliwanag ng babae. Ayos lang naman, naiintindihan ko. Introvert din kasi ako eh. Sagot naman ni Nami. Muling binalikan ni Nami ng tingin ng lalaki nagsasampay. Sa hindi malamang dahilan ay napangiti siya nang tumingin din ito sa kanya. Pero agad din naman niyang binawi ang tingin niya. Nahihiya kasi siya dahil para sa kanya, ang mga katulad niyang hindi naman kagandahan ay walang karapatang humanga sa mga lalaking may magandang mukha. Problema na talaga ni Nami ang mukha niya. Bigla na lang kasing dumami ang tigyawat niya nung magdalaga siya. Ilang beses siyang sinasabihan ng kanyang ina na ipaderma na ang mukha niya. Pero ayaw ni Nami dahil ayaw niyang gumastos na naman ng malaki ang mga magulang niya tapos wala namang mangyayari. Noong unang paderma kasi nila, lalo lang dumami ang tigyawat niya. Kaya mula noon, nagkaroon na siya ng trauma sa mga ganon. Kaya kahit na mababa ang kumpiyansa niya sa sarili, ay tinitiis na lang niya. Ang mahalaga sa kanya, hindi na siya umaasa pa sa mga magulang niya. Natapos ang inuman, nalasing ng gusto si Vanessa dahil sa dami nitong nainom. Habang si Nami naman ay medyo may tama lang. Hindi naman kasi nito masyadong iniinom ang mga alak na binili nila. Inihatid ni Nami si Vanessa sa kwarto nito. Nagpatulong siya kay Alfred dahil malikot si Vanessa at baka malaglag sila sa hagdan. Pagkatapos, iniwan na rin nila ang dalaga. Pabalik na sana si Nami sa kanyang silid nang bigla siyang tawagin ni Alfred. Nami, napalingon si Nami sa tawag na yon. Bakit? Tanong niya. Good luck sa final interview sabi ng binata. Maraming salamat. Sabi nito at muli na itong napatalikod. Palihim siyang napangiti sa sinabi ni Alfred. Hindi niya maikakaila na kahit papano nakaramdam siya ng kaunting kilig. Para siyang ginanahan. Kinabukasan, inihanda niya na ang kanyang sarili. Kagaya ng lagi niyang suot na pangprobinsyana, malakas ang loob niyang umalis ng apartment. Ito ang araw kung kailan siya kakausapin ng manager. Yun daw kasi mismo ang mag-i-interview sa kanya. At ayon pa kay Vanessa, ang manager na si Mrs. Chavez ay parang isang teacher na terror. Matabil daw ang dila nito at masungit. Kinakabahan man, pero mas nangingibabaw para kay Nami ang kasiyahan at kasabikan. Isa kasi si Alfred kung bakit gusto niyang makapasok sa trabahong yon. Pagdating niya sa tapat ng gusali ay napatingin siya sa kataasan nito. Hindi na siya namamangha dahil ilang beses na rin naman niya itong nakita. Pagpasok niya sa lobby, kagaya ng unang beses na dumating siya rito, nakatingin na naman sa kanya ang mga naroon. Parang siya ang naging highlight sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung dahil ba sa makaluma niyang suot o dahil sa makapal niyang salamin o baka naman dahil na rin sa kanyang tigyawating muka kaya nasa kanya ang mata ng lahat. Nakakaramdam siya ng hiya pero pinilit na lamang niyang hindi yun pansinin. Pagpasok niya sa elevator, isang lalaki at babae ang nakasabay niya. Nagtatawanan ng mga yon. Alam ni Nami na siya ang dahilan. OMG, another weirdo sa umagang ito. Pabulong na sabi ng dalagang si Nadia. Pero dinig na dinig naman ni Nami. Balita ko nga nag-a-apply siya. Nasa final interview na raw. Huwag sana mapunta sa atin. Pambira. Nakakairita yung itsura eh. Sabi ng lalaking si Robbie na walang pakialam kung malakas ang boses nito o hindi. Hindi yun pinansin ni Nami. Ayaw niyang masira ang motivation na meron siya. Kaya kahit medyo offended siya sa mga naririnig niya, nanatili siyang positibo. Pagbukas ng elevator ay mabilis na lumabas si Nami. Pero narinig niya pa ang huling sinabi ng lalaki. Probinsyanang ignorante sa syudad. Nagsarado ang kanyang kamao pero nagpatuloy na siya sa paglalakad. Hinahanap niya kung nasaan ang silid na papasukan niya. Kung saan-saan pa siya napadpad. Kung sana'y nakasabay niya lang si Vanessa, hindi na sana siya maliligaw-ligaw pa. Ang kaso, papasok pa lang ang kaibigan niya sa mga oras na ito. Nasaan na kaya yun? Kainis naman.
Bulong niya sa sarili nang hindi pa rin niya matagpuan ang room ni Mrs. Chavez. Nahihiya rin naman siya magtanong sa mga nakakasalubong niya dahil parang iniilaga naman siya ng mga yon. Hindi siya nawala ng pag-asa. Nilibot-libot niya pa ang hallway. Hanggang sa nakasalubong na nga niya ron ang lalaking si Alfred na halatang kararating lang din. Naku, buti naman at nakasalubong kita. Saan ba rito ang office ni Mrs. Chavez? Tanong ni Nami sa lalaki. Pumunta ka sa 3rd floor. Tapos paglabas mo ng elevator, left side, diretso hanggang dulo. Sagot ng binata. Thank you so much ha. Sagot niya at tumakbo na siya paalis. Haggard na agad ang mukha niya kahit hindi pa man nagsisimula ang interview. Nang marating na niya ang opisina ng ginang, huminga na muna siya ng malalim habang nasa harapan siya ng pintuan. Naiisip niya pa rin ang sinabi ni Vanessa na masungit ang manager na yon. Makailang ulit siyang bumuntong hininga. Nakahawak pa siya sa kanyang dibdib. Kumatok muna siya at sa kamarahang pinihit ang doorknob. Maya-maya pa, nakita niya na sa loob ang bagot na bagot at iritadong si Mrs. Chavez. Napansin ni Nami ang tasa na wala ng laman na kape. Tumingin ito sa kanya ng masama. Kinabahan na agad si Nami. Parang nabura agad ang ginawa niyang paghahanda. Naramdaman na lang niyang namamawis na ang kanyang palad. Hindi siya makagalaw habang nasa pintuan siya. Why are you standing there? Anong gusto mo? Ako pa ang lalapit sa'yo matapos mo akong paghintayin ng 1 oras? Ang usapang schedule mo ay 9:30 a.m. nandito ka na. Pero 10:40 na, ngayon ka lang dumating. Ano ka ba rito? May-ari ng kumpanya? Natauhan ng dalaga noong mga sandaling yon. Dali-dali siyang lumapit at saka umupo sa kaharap na office chair. Nanginginig ang kanyang kamay. Nakatingin pa rin kasi ng masama sa kanya ang manager na si Mrs. Chavez. Tell me about yourself. Ayoko nang babagal-bagal dahil tumatakbo ang oras ko. Bilis! My name is Namirashi na... Ano ka ba, elementary? Ganyan ka ba magpakilala? Manahimik ka na nga. Titingnan ko na lang itong resume mo. Sabi ni Mrs. Chavez. Sinuot pa nito ang salamin at saka pinasadahan ng basa ang papel. Habang nagbabasa ito, kitang-kita ang pagiging iritable ng babae. Halatang hindi nito binasa ng buo ang mga nakalagay sa resume dahil agad nitong ibinabayon. Fresh graduate ka pala. Ano naman ang aasahan ko sa isang wala namang kaalam-alam sa ganitong trabaho? Tanong ng manager. Masipag po ako. Lahat po ng gawain na ipagagawa sa akin ginagawa ko on time. Kaya ko ring makisama. Marunong po akong makihalubilos. Alam mo ba kung saan ka nag-a-apply? Yes po. Marketing company po. Sagot ni Nami. Alam mo naman pala ano yung magaling makisama at makihalubilo? Ano ka, papasok sa bahay ni kuya? Ang gusto ko marinig ay kung may magagawa ka para sa company. Tumalsik pa ang laway nito sa dalaga. Muntikan pang malaglag ang pustiso pero mabuti na lang ay agad na nasalo ni Mrs. Chavez. Ang may aambag ko po rito ay ang creativity at talino ko sa paggawa ng mga marketing strategy. If you give me a chance, papatunayan ko po sa inyo na totoo ang sinasabi ko. May kumpiyansang sabi ng dalaga. Naaalibadbaran ako sa mukha mo. Sige na, hired ka na. Magsimula ka na agad. Kailangan ng tao ngayon. Sabi ni Mrs. Chavez. Hired na po ako? Paninigurado niya. Duda ka ba? O bingi ka lang talaga? I mean, maraming salamat po. Napangiti na lamang si Nami nung mga sandaling yon. Buong akala niya kasi ay mahihirapan siya sa interview na yon. Paglabas niya ng opisina niya ay gumilid muna siya para i-chat si Vanessa. Hired na ako! Yes! Pero bakit ganun? Napaka-unprofessional naman ng manager na yon. Napapailing na lamang nasabi ni Nami. Dahil maaga pa naman at wala pa naman siyang ibang gagawin sa araw na yon, bumaba na muna siya sa ground floor. Merong coffee shop doon. Naisip niyang i-treat ang kanyang sarili ng kape kaya tumambay na muna siya ron. Pagpasok niya, nakatingin na naman sa kanya ang mga tao ron. Karamihan pa ay babae na makikinis ang muka. Hindi alam ni Nami kung saan siya titingin. Hiyang-hiya siya. Mabuti na lang, biglang dumating doon si Alfred. Anong coffee mo? Ako na lang ang order. Dito ka na lang. Alfred? Pagtataka niya. Oh, bakit? Sure ka ba? Baka nakakaabala naman sa'yo.
Sabi ni Nami, mamaya pa ang duty ko, maaga lang talaga akong pumasok. Kaya marami pa akong time. Oh, anong coffee mo? Tanong ulit ng binata. Ice Americano na lang. Sagot niya. Pagkatapos niyang ibigay ang bayad ay agad na umalis ang binata. Nakatingin naman sa kanya ang lahat ng babaeng naroon. Palagay ni Nami, iniisip na mga yon na may relasyon sila ni Alfred. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng hiya. Maya-maya pa'y dumating na rin si Alfred na dala ang 2 kape na pareho lang naman ng flavor. Sinamahan siya ng binata at sa loob ng 1 oras, nag-usap sila nito tungkol sa kung ano-anong random na bagay. Masasabi ni Nami na masarap kausap si Alfred. Siguro dahil pareho silang introvert at medyo weirdo pagdating sa ibang mga usapin. Maraming salamat. Sobrang nag-enjoy ako sa usapan natin. Sabi ni Nami sa binata. Sige, mag-iin na ako. Ako naman uuwi na sa apartment. Sagot ni Nami. Tumango na lamang si Alfred. Hinintay na muna ni Nami na makapasok ng elevator ang binata bago siya tuluyang lumabas ng building. Maya-maya lang ay naisipan na rin ni Nami na sumakay na ng taxi. Hindi niya na nahintay pa si Vanessa dahil hindi naman yung nagre-reply sa mga text niya. Pag-uwi niya sa apartment, saktong tumawag ang kanyang ama. Umupo siya sa dulo ng kama. Kahit na alam niyang pagagalitan lang naman siya nito, ay sinagot pa rin niya ang tawag. Hello, Papa. Bungad niya sa kabilang linya ng may mahinahon na boses. Nami anak, saan ka ba ngayon umuupa? Tanong ng kanyang ama sa kabilang linya. Papa, hayaan niyo na po ako rito. Baka kulitin niyo na naman po ako na bumalik Hindi na kita pipilitin na manatili rito sa bahay. Ang gusto ko lang malaman kung saan ka nakatira. Para kung sakaling may mga emergency, alam namin kung saan kami pupunta ng mama mo. Okay, sige Papa. Mamaya iti-text ko po sa inyo. Ayos ka lang ba talaga dyan? Kaya mo na ba talaga mag-isa? Nag-aalalang tanong ng matandang lalaki. Ayos lang naman po ako. Kinakaya ko. Sa katunayan, natanggap na ako sa trabaho at bukas na ang simula ko. Masaya niyang sabi. O kung ganun, di congrats pala anak. Naku, sabi ko naman kasi sa'yo hindi mo naman kailangan magtrabaho. Pero mukhang yan na makakapagpasaya sa'yo di sige. Basta ang gusto lang naman namin ng mama mo, alam namin kung anong nangyayari sa'yo. Huwag kang makakalimot na mag-update sa amin ha? Opo Papa, pangako yan. O sige na, bababa ako na ang tawag para makaalis na kami ng mama mo. May lakad kami. Mag-iingat po kayo. Huling sabi ni Nami at saka naputol na rin ang kanilang tawag. Masarap ang naging tulog ni Nami at hapon na nang siya'y magising. Gamit ang perang allowance mula sa mga magulang, pumunta siya ng mall para mamili ng bagong damit na susuotin niya. Kahit na may mas magaganda at mas may nauusong damit sa mall, mas pinili pa rin niya ang mahahabang palda. Para kasi talaga sa kanya ay yun ang bagay sa katawan niya. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang probinsyana sa mata ng marami. Nakapamili na siya ng bagong susuotin at pauwi na sana siya nang makasabay niya sa isang fast food chain ang pamilyar na mukha. Kahit na isang beses niya lang nakita yon, tandang-tanda niya ang mukha nito. Nakaupo ang isang lalaki at isang babae sa kabilang table. Nakatingin sa kanya at nagbubulungan kahit ang lalakas naman ng mga boses. Di ba yun yung nag-a-apply sa atin? Tanong ng lalaking si Robbie kay Nadia. Uy, hindi mo ba alam na natanggap na raw yan? Sagot naman ng babae. Alam mo ba kung bakit natanggap yan, Robbie? Bakit? Sa pagkakaalam ko na chinismis ni Mrs. Chavez, tinanggap na lang daw siya kasi naiirita na si Mrs. Chavez sa mukha niya. Alam mo naman si Mrs. Chavez, di ba? Ayaw nun sa pangit. Saad ng babaeng si Nadia. Kumbaga pinagbigyan na lang kasi nandidiri si manager. I see! Sagot naman ni Robbie. Sa narinig na yun ni Nami ay parang may kumirot sa puso niya. Napansin na lang niya na tumulo na pala ang luha niya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at tumalikod siya sa mga yon para hindi nila makitang naiiyak siya. Sa buong buhay ni Nami, sanay naman siyang nabubuli sa kahit saang lugar siya pumunta.
Pero ang hindi siya sanay ay yung iparamdam sa kanya na ang achievement na kinatuwa niya ay dahil lang pala sa pandidiri. Hindi na kumain pa si Nami. Kahit kumakalam na ang tiyan niya ay minabuti na lamang niyang umalis doon. Bumili na lamang siya ng pagkain sa convenience store at yun na lang ang ginawa niyang hapunan. Tulala at balisa ang dalaga habang nakatambay sa rooftop. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong nanlalait sa mga katulad niya, gayong wala naman siyang ginagawang masama sa iba. Ay naku, kaya na nga. Ang mahalaga, may trabaho na ako kinabukasan. Handang-handa na ako. Sa isang iglap, ganun kabilis na nawala sa mukha ng dalaga ang kalungkutan. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na ang kinaumagahan. 7:00 pa lang ng umaga ay nakahanda na ang lahat ng kanyang gagamitin. Excited na siya sa kanyang unang araw. Paglabas niya ng pintuan para kunin ang pinatuyong medya sa rooftop, bumungad sa kanya sa kabilang pintuan ang dalagang si Vanessa. Mukhang kagigising lang din ito. Uy Vanessa, mamaya ng first day ko. Masaya niyang sabi. Pipikit-pikit matapang tumugon ang babae. Congrats, sa wakas natanggap ka na. Pero sorry hindi ako makasabay sa energy mo. Kulang tulog ko Kaninang 3:00 na ako nakauwi. Sabi nito na medyo matamlay pa ang boses. So, hindi ka papasok ngayon? Tanong niya. Hindi siguro, masama rin ang pakiramdam ko Sagot ni Vanessa. Si Alfred, papasok ba siya? Bakit? Makikisabay ka sa kanya? Parang nabuhay ang diwa ni Vanessa sa mga sandaling ito. Sana, kasi wala ka Naiiya kasi ako mag-isa pumasok sa department natin. Oo nga pala, magka-department tayo. Nakangiti pa ng malapad si Nami. Sige, magsabay na kayo. Matutulog na muna ako. Pagkatapos magsalita ay agad na isinara ni Vanessa ang pinto. Napakamot na lamang sa ulo si Nami. Pinagpalagay na lamang niyang wala sa mudang dalaga kaya yun ganon. Maya-maya pa ay nag-asikaso na rin siya sa kanyang sarili. Suot na niya ang kulay brown na mahabang palda, checkered na polo at ang makapal niyang eyeglasses. Kahit na anong gawin niyang tapal ng makeup sa muka, hindi nito kinakayang tabunan ng kanyang mga tigyawat. Ganun pa man, hindi niya hinayaan na makahadlang ito para sa maganda niyang araw. Pinagsawalang bahala na lamang niya ang mga tigyawat niya at nag-focus sa kanyang lakad sa araw na ito. Hinintay ni Nami si Alfred sa baba ng apartment. Ilang sandali nga lang, bumaba na rin ang binata. Alfred, pwede ba tayo magsabay? Tanong ng dalaga. Pwede naman, tara. Sagot ni Alfred. Masaya si Nami sa mga sandaling ito. Nawala ang kaba niya dahil ramdam niyang meron siyang kakampi sa papasukan niya. Hindi na niya naiisip pa mga nakatingin sa kanya nang makarating na sila sa lobby. Hanggang sa nasa elevator na sila, hindi niya iniintindi ang mga nagbubulungan at nakatingin sa kanyang mukha. Dahil bago ka pa, expect mo nang nakakapagod ang unang araw. Hindi kita masyadong makikita dahil malayo ang cubicle ko sa'yo. Kaya good luck na lang sa unang araw mo Sabi ni Alfred habang naglalakad sila sa hallway. Ilang sandali lang ay narating na rin nila ang magkabilang pinto ng kanilang department. Huminga ng malalim si Nami. Pilit niyang inaalis sa kanyang kalooban ng kaba na namamayani sa buo niyang sistema. Pagpasok nila, marami agad ang nakatingin sa kanila. Doon daw ang cubicle mo, ako naman dito. Maghihiwalay na tayo ng landas. Bye! Salamat Alfred. Naglakad na rin si Nami papunta sa kanyang cubicle. Nakita niya pa ang pangalan niyang nakadikit doon. Napangiti siya dahil doon, pero nawala ang kanyang ngiti nang makarinig siya ng mga nag-uusap-usap sa paligid. Siya ang paksa ng usapan, at walang iba kundi ang masagana niyang tigyawat sa muka. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga. Pilit niyang kinakalma ang sarili niya at iniisip na lang niya na naroon siya para magtrabaho at hindi para makipag-away. Kalma self, hayaan mo lang sila. Bulong niya sa kanyang sarili. Wala pa siyang 3 minutong nakaupo, biglang may lumapit na sa kanyang babae. Maputi ito, tuwid na tuwid din ang buhok.
May mga kulay pang pula ang mga kuko nito sa kamay. Naghahabaan din ang pilikmata at ang muka. Parang sinubsob sa harina sa sobrang puti. Ikaw ba yung bago? Tanong ng babae. Nang mabasa ni Nami ang ID nito, nalaman niyang Bea ang pangalan ng babae. Opo, ako po. Magandang i-encode mo tong lahat. Dapat tapos na yan bago mag 3:00. Sabi ni Bea at inilapag sa table niya ang halos kalahating dangkal na mga papel. Lahat po ito? Nagtatakang tanong ni Nami. Bakit? May angal ka ba? Kung ayaw mong gawin, wag. Pero akong TL dito. Kaya kitang ipatanggal kung tatamad-tamad ka. Hindi po, gagawin ko po ito. Umalis na rin agad ang masungit na babae. Binuksan na rin ni Nami ang computer. Pero hindi niya alam kung saan i-encode yun. Wala man lang ni isa sa mga naroon ang may balak na i-orient o i-train man lang siya. Bakit ganito dito? Wala bang tutulong sa akin? Parang lahat sila rito ayaw sa akin ah. Paano ko matututo kung hahayaan lang nila ako ditong kumalikot mag-isa? Pabulong niyang sabi sa kanyang sarili. Isang lalaki naman ang napatigil sa harapan ng kanyang cubicle nang mapansin na hindi niya alam ang kanyang gagawin. May kakaibang ngiti ang lalaki. Nakakailang para kay Nami dahil mukhang manyakis. Hi miss, need help? Tanong ng lalaki. Tumayo si Nami at tumingin-tingin sa paligid. Lahat ay abala na sa kani-kanilang ginagawa. Wala na siyang ibang choice kaya pagtsatsagaan na lamang niya ang lalaki. Hindi ko kasi alam kung saan ito i-encode. Wala kasing sinabi sa akin. Walang nagtitrain sa akin eh. Sinadya ni Nami na lakasan ang kanyang boses para marinig ng kanilang TL. Nakita niyang sumamalang ang tingin nito sa kanya. No problem, nandito ako to train you. Ilagay mo lahat yan sa Microsoft. Tapos yung standard format niyan, nakalagay naman lahat sa likod ng papel. Tapos pag natapos mo ang lahat ng yan, balikan mo si TL at itanong mo kung anong email ang pagsesendan niyan. Iba-iba kasi minsan ang pinapadala ng mga soft copy. Paliwanag ng lalaki. Mas lalong nailangan dalaga nang ilapit pa nito ang mukha nito sa mukha niya. Thank you so much. Sige, kaya ko na. Sagot niya. You sure? Pwede kitang tabihan. Hindi na, kaya ko na po. Maraming salamat. Sabi niya. Bago umalis, nag-iwan pa ng kataga ang lalaki. Rowan nga pala. Alam mo, maganda ka naman sana eh. At tingin ko kung hindi ka nakapalda ng ganyan kahaba, makikita kong maganda mong hita. See you later. Naglakad na ang lalaki palayo. Sa nakikita ni Nami, mukhang luko-luko ang lalaking yon. Kaya naman sinabi na agad niya sa sarili niya na kahit na kailan, hindi siya magtitiwala ron. Hindi naging madali para kay Nami ang unang 4 na oras. Kahit may kaalaman naman siya sa paggamit ng computer, naninigas naman ang kamay niya sa kakatype sa keyboard. Hindi siya sanay na magtipa ng matagal. Nagtataka nga siya kung bakit yun ang ginagawa samantalang marketing company naman ang pinasukan niya. Ang nasa isip niya kasi, kasama siya sa planning team. Oras na ng break, kalahati pa lang ang natatapos ni Nami sa mga i-encode niya. Hinahanap niya si Alfred sa paligid pero hindi niya makita. Kaya mag-isa na lang siyang kakain sa food court. Pumila siya para makabili ng kakainin. Mag-isa lang siya sa table. Buong akala niya ay magiging payapa ang kanyang lunch break pero nagkamali siya. Umupo rin sa pwesto niya ang lalaking si Robbie at ang babaeng si Nadia. Hindi niya alam kung bakit parang kursunada siya ng dalawa. Can we sit here? Tanong ni Nadia na nakataas pa ang isang kilay. Yes, pwede naman. Sagot naman ni Nami. Bakit mo napiling magtrabaho sa ganito? Tanong ulit ni Nadia sabay irap sa kanya. Ha? Naguguluhang tanong ni Nami. Napansin mo ba, lahat ng nasa department natin magaganda? Napansin ko nga rin. Natatawa na lamang na sagot ni Nami na naging dahilan para mainis si Nadia. Napansin mo pala eh. Bakit ka nandito? Sarkastiko nitong tanong. Kasi kailangan ko ng pera, I guess. Sarkastiko niya ring tugon. Hindi na napigilan ni Nami ang kanyang sarili. Papatulan na niya ang babae.
Kung ako sa'yo, magpalipat ka na ng department kung ayaw mong ma-depress. Doon sa department na mga hindi biniyayaan ng ganda. Sino ka ba? Ako si Nadia. Ikaw? Bakit kung makapagsalita ka para kang tagapagmana ng kumpanya? Nagsalubong ang kilay ni Nadia sa sinabing yon ni Nami. Oh, real talk yun! Nang aasar namang sabi ni Robby. Kitang-kita ang inis sa mukha ni Nadia. Parang gusto na siya nitong sabunutan pero dahil marami ang tao ron, nagpigil na lamang ito. Hindi nga ako tagapagmana. Mas lalo namang hindi rin ikaw. Tingnan mo naman ang itsura mo. Probinsyana ka na nga, ang dami mo pang tigyawat. Buwelta ni Nadia, pero hindi rin papatalo si Nami. Ano bang problema mo at bakit mo ako pinag-iinitan? Unang araw ko pa lang dito, ganyan ka na. Inggit ka ba sa akin? Di ba maganda ka? Bakit parang insecure ka sa akin? Sabi ni Nami na medyo tumataas na rin ang boses. Anong sinabi mo? Ako? Mai-insecure sa'yo? Nawalan na ako ng gana? Diyan na kayo. Hindi pa tayo tapos mag-usap, girl tigyawat. Ako, tapos na ako sa'yo. Ayoko magsayang ng oras sa mga trash na kagaya mo. Hindi na hinintay pa ni Nami na makasagot si Nadia. Dali-dali na siyang umalis dala ang kanyang pagkain. Inis na inis din si Nami. Hindi talaga niya maintindihan kung ano ang problema sa kanya ng dalawa. Lalong-lalo na si Nadia na parang pinaglihi sa kasamaan. Pumunta na lamang siya sa hagdanan at doon ay kumain. Habang inunguya ang kinakain niya ay nadaanan siya ng janitor na si Mang Jose. Nagtataka ang matanda kung bakit doon siya kumain. Samantalang ang laki-laki naman ng food court. Iha, bakit nandito ka sa hagdanan? Tanong ni Mang Jose. Bawal po ba kumain dito? Hindi naman sa bawal. Pero may food court kasi, bakit ayaw mo ron? Isinandal na muna ng matanda ang dala-dala nitong floor map. Hindi pa nakakapagsalita si Nami, naunahan na siya ng pag-iyak. Dito na niya kasi napagtanto na hindi pala ganun kadali ang mamuhay ng mag-isa. Manong, bakit po ganun? Tanong niya habang humihikbi na parang bata. Oh, bakit ka umiiyak? Ano bang problema mo, iha? Wala naman po kong ginagawang masama sa kanila. Sa katunayan, ngayon ko lang naman sila nakita eh. Pero bakit ang sama-sama nila sa akin? Dahil ba pangit ako? Dahil ba ganito ang forma at mukha ko? Hindi na nakatiis pa ang matandang janitor. Umupo na ito sa gilid ni Nami at dumistansya lang ng kaunti. Hindi ko alam ang buong kwento, iha ha? Pero alam mo, sa buhay natin, lagi talagang may mga dumarating para subukin tayo. Minsan, hindi natin alam kung bakit at kung ano ang dahilan. Pero kalaunan, malalaman din natin kung bakit tayo binibigyan ng Panginoon ng ganitong pagsubok. Hindi ko sinasabi na ayos lang yan, ha? Kasi hindi ko naman alam ang nararamdaman mo. Ang masasabi ko lang, valid ang nararamdaman mo, iha. At kung kailangan mong iiyak, iiyak mo lang. Pero ito ang lagi mong tatandaan. Dapat lagi kang palaban. Kasi sa mundong puno ng kaguluhan, ang mga mahihina ay laging pinagsasamantalahan. Saad ng matandang lalaki. Namangha si Nami sa sinabi ng janitor. Aminado ang dalaga na may punto ang matanda. At kahit na papano, gumaan naman din ang kanyang pakiramdam. Tatay, ang galing niyo po. Medyo gumaan po ang pakiramdam ko sa mga sinabi niyo. Nakangiting wika ni Nami at saka pinunasan ang luha sa pisngi. Nako, itong batang ito, wala namang kagaling-galing sa sinabi ko eh. Ang mga salitang yun ay pangkaraniwan lang. Pero sana, makatulong nga sa'yo, iha. Mahaba pa ang buhay mo. Marami ka pang pagdadaanan. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ituring mong simula yan para sa mas matibay at mas matatag na bersyon mo. Dagdag pa ng matanda. Maraming salamat po talaga. Siguro po ang swerte ng anak niyo o apo. Ang bait niyo po eh. Sabi ni Nami. Ay naku, swerte talaga ang apo ko na yon. Minana niya pa ang kagandahang lalaki ko.
Natawa na lamang ang matanda sa sinabi niya. Tumayo na rin ito at muling kinuha ang floor map. Oh, paano iha? Mauna na ako ha. At may mga ginagawa pa kasi ako. Kung ano man yung dinadala mo, lakasan mo lang ang loob mo, ha? Isang malapad na ngiti ang isinukli sa kanya ng matanda at naglakad na rin yun palayo. Bumuntong hininga na lamang si Nami. Kayang-kaya mo ito, Nami. Muli siyang bumalik sa trabaho. Tinapos niya ang mga dapat niyang i-encode. Sa unang araw ng kanyang trabaho, masasabi niyang kinaya naman niya kahit na papano. Pero sa mga sumunod na araw, mas lalong naging komplikado para sa dalagang lahat. Bukod sa hindi niya makuha ang trabahong gusto niya, mas lalo naman siyang pinag-iinitan ni Nadia. Kinukulit-kulit at binabastos-bastos naman siya ng lalaking si Rowan. Kung minsan, parang gusto na lamang ni Nami na tumigil. Pero lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi siya aalis doon. Papatunayan niya sa sarili niya na kaya niyang makasalba sa ganung uri ng trabaho. Habang abalang nagbabasa ng mga papel na binagsak sa table niya, biglang lumapit sa kanya ang kanilang TL, si Bea. Isa ring masama ang ugali. At kahit kaya naman itong gawin, iuutos pa talaga kay Nami. Itimpla mo nga ako ng kape. Sabi ni Bea sa kanya na mataray na nakatayo sa gilid ng kanyang cubicle. Pero ma'am, may ginagawa pa po ako. Nandun lang naman po yung water dispenser at yung mga kape. Inuutusan mo ba ako? Salubong na ang kilay ni Bea. Sa tingin pa lang nito, parang tinutunaw na siya ng kanyang TL. Hindi po. Sige po, ipagtitimpla ko na po kayo. Nami? Po? Ayoko sa lahat, maligalig. Umayos ka ng asta mo ha, dahil may nakakarating sa akin na balita na nag-a-attitude ka rito. Sa oras na makita kitang gumaganon, hindi ako magdadalawang isip na sampalin ka at alisin ka rito. Ayoko na mga ma-attitude dito. Tumango na lang si Nami. Kahit sa isip-isip niya, mas ma-attitude pa ang TL niya kaysa sa kanya. Pumunta si Nami sa water dispenser at kumuha ng isang kape. Lumapit naman sa kanya si Rowan. Nakatingin ito sa kanya ng malagkit. Ramdam ni Nami ang kasagaran ng pagiging manyakis nito kahit hindi man revealing ang kanyang suot. Hi Nami, you look so beautiful today. Bulag ka ba? Halos lahat nga nang nandito napapangitan sa akin dahil sa tigyawat ko. Pinagsasasabi mo dyan. Suplada niyang sagot. Ito naman, pinupuri ka na nga eh. Sabi pa ni Rowan. Hinawakan nito ang dalaga sa bewang. Agad namang pumalag ang dalaga at binuhos niya kay Rowan ng kape na kakatimpla niya lang. Mabuti na lang ay sira ang dispenser at hindi naman gaanong mainit ang tubig. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Pero galit na galit naman si Nami sa lalaki. Napakawalang hiya mo. Tigil-tigilan mo na ang panghihipo sa akin. Nung nakaraan ka pa ha. Napatigin na sa kanila ang lahat ng nasa opisina. Agad namang lumapit sa kanila ang TL nila. Maging si Alfred at Vanessa rin ay naroon na. Ano nangyayari dito? Tanong ni Bea. Galit na nagsalita si Rowan. Itong babaeng to eh. Tinatanong ko lang naman kung kumusta ang trabaho niya. Akala niya uutusan ko siya. Bigla ba naman akong binuhusan ng kape? Buisit! Hindi totoong sinasabi niya. Hinipuan niya ako nung nakaraan. Hinawakan niya ako sa puwet. Tapos ngayon hinawakan naman niya ako sa bewang. Bastos yan! Walang manners! Manahimik ka! Bago ka pa lang dito pero gumagawa-gawa ka na ng kwento. Anong walang manners? Ikaw ang walang manners! Ma'am, hindi po totoong sinasabi niyang si Rowan. Talaga pong ginawa niya sa akin yun. Nami, sinabi ko na sa'yo na ayaw kung makakagawa ka ng kahit na anong gulo, di ba? Kasasabi ko lang sa'yo kanina. Pero anong ginagawa mo ngayon? Wika ni Bea. Pero ma'am, pinagtatanggol ko lang naman po kasi ang sarili ko. Ma'am Bea, may ugali talaga yung sinami. Nung nakaraan, makikisit lang naman po kami sa table niya, pero bigla niya kaming nilayasan. Kung ano-ano pang sinabi niya, gusto lang naman po namin ni Robby makitropa sa kanya. Sumausaw naman si Nadia. Tama pong sinasabi ni Nadia, Ma'am Bea. Gatong naman ni Robby. Hindi yan totoo. Kita mo na, ikaw pala talaga may problema dito, Nami. Pasigaw ng sabi ng kanilang TL. Mawalang galang na, Ma'am Bea. Pero kilala ko po si Nami.
Hindi siya ganung klaseng tao. Hindi siya yung tipo ng tao na nangungunang gumawa ng gulo. Kung ganun siya, dapat hindi na siya tinanggap ni Mrs. Chavez. Isa pa, hindi ako naniniwalang magagawang tarayan ni namin si Nadia. Alam naman po natin kung gaano kasuplada yan si Nadia kaya imposible. Sabi naman ni Alfred, dahil dito ay lumakas kahit papano ang loob ni Nami. Hoy, wag kang ang epal ah. Hindi ka tinatanong. Sabi ni Nadia. Nami, sumunod ka sa akin. Sabi ni Bea. Bakit ako lang po? Dapat kasama rin si Rowan. I said follow me now! Nauna nang naglakad ang kanilang TL. Napilitan na lamang si Nami na sumunod sa babae. Pagpasok nila sa conference room, agad na nakatikim siya ng sampal kay Bea. Galit na galit ito. Natameme naman si Nami dahil sa ginawa nito. Wag na wag kang gagawa ng kwento tungkol kay Rowan. At wag ka rin magsusumbong sa kahit sinong mas nakakataas dahil talagang tatanggalin kita. Hindi kita paparusahan sa ginawa mo, pero babawasan ko ang oras ng trabaho mo rito. Pero dadagdagan ko ang mga gagawin mo. Ma'am naman, wag ka nang umapila kung ayaw mong alisin kita ng tuluyan dito. Lumabas na ng conference room ang babae. Naiwan na lang si Nami doon habang napapaiyak. Unti-unti siyang napaupo. Hindi siya makapaniwala na sa mga sandaling yon, siya ang naging masama sa mata ng lahat. Tulala at hindi na nagsasalita si Nami nang bumalik siya sa kanyang cubicle. Ginawa na lamang niya ang natitira niyang trabaho. Sinusubukan siyang kausapin ni Vanessa at Alfred pero wala siyang masabi. Hanggang sa makauwi na sila, hindi pa rin siya nagsasalita. Mas pinili na lamang ni Nami ang magmukmuk sa kanyang kwarto. Wala pang isang buwan ng dalaga, pero ramdam na talaga niya ang kalbaryo. Kahit ilang beses niyang isipin kung bakit malupit sa kanya ang mga katrabaho niya, ay hindi niya pa rin maintindihan. Hindi niya rin matanggap na dahil sa hindi siya maganda ay tatratuin siyang basura na mga yun. Dahil dito, unti-unting nabuhay ang galit niya sa kalooban niya. Pero simula pa lang pala ang lahat ng kanyang paghihirap. Dahil sa mga sumunod pang araw, isa na namang pangyayari ang lalong makakasakit sa damdamin ng dalaga. Nami! Nasa labi pa lang siya pero narinig niya nang tinawag siya ni Alfred. Agad itong lumapit sa kanya. Nababahala ang mukha nito. Huwag ka na kaya munang pumasok ngayon, sabi ng binata sa kanya. Ha? Bakit naman? Nandito na ako eh. Basta, huwag ka na lang pumasok. Tignan mo, mukha kang may lagnat. Sabi pa ni Alfred. Ha? Uy, wala naman akong lagnat. Kailangan kong pumasok, no? Bayaran na ng upa next month. Sayang yung sahod. Hinawakan na siya ni Alfred sa kamay para pigilan. Nagtataka naman si Nami kung bakit parang ayaw siyang patuloyin ng binata sa kanilang department. Alfred, ano bang problema? Ang weird mo ngayon. May halo ng inis sa tinig ng dalaga dahil harang ng harang si Alfred sa dadaanan niya. Kasi basta, huwag ka na lang pumasok. Ako na ang bahala sa isang araw mong sahod. Hindi, papasok ako. Naglakad na ang dalaga ng mabilis. Pumasok ito sa elevator. At dahil punuan na, hindi na nakapasok si Alfred. Napapakamot na lamang ang binata sa ulo at dumaan na lamang sa hagdanan. Samantala, pagdating ni Nami sa kanilang department, nasa bungad pa lang siya ay nakita niya na ang lahat na nagtatawanan. Pero bigla itong nanahimik nang makitang dumating na rin siya. Naramdaman na lamang niyang nasa likuran na niya si Alfred. Sa mga sandaling ito, naging malinaw lang kay Nami kung anong meron nang marinig niya ang isang video. Dinig niya ang tawanan ng mga pamilyar na boses sa pinapanood nila. Lumapit si Nami sa isang may hawak ng cellphone. Pagtingin niya sa pinapanood nito, nakita niya ang sarili sa video na pinagkakaisahan ng mga bully. Ang video na yun ay nangyari kamakailan lang bago siya makapagtapos ng college. Sa video, tinapunan siya ng basura sa ulo at sinabuyan ng spaghetti sa muka. Bumalik na naman ang trauma ni Nami. Bigla siyang nanginig. Nakakaramdam siya ng matinding takot. Pagtingin niya sa mga kasamahan niya, kakaiba ang ngiti ng mga yon. Parang masaya pa ang mga yon na nakikita siya sa video na napagtitripan. Hindi! Hindi!
Tanging sigaw ni Nami. Hindi niya na hinintay pa na marinig muli ang tawanan ng mga katrabaho niya. Tumakbo na siya paalis. Hinabol naman siya ni Alfred. Sa hallway ay nakasalubong pa nga nila si Vanessa na nakihabol na rin. Nami, sandali lang! Sigaw ni Alfred sa kanya. Hindi alam ni Nami kung saan siya pupunta. Namalayan na lang niya ang sariling nakalabas na pala ng building na yon. Napaupo siya sa gutter. Napapaisip. Dahil ba sa pangit ako kaya ganun sila sa akin? Siguro tama nga sila papa at mama na mas mahirap ang buhay ng isang pangit kapag malayo sa sariling pamilya. Ang pangit ko kasi! Ang pangit-pangit ko! Hindi ka pangit. Napalingon si Nami nang marinig niya ang tinig ni Alfred. Lumapit ito sa kanya at humawak sa magkabila niyang balikat. Hindi ka pangit, Nami. Sila ang may problema at hindi ikaw. Pwede ba, Alfred? Huwag mo na nga akong bulahin para gumaan lang ang pakiramdam ko. Alam kong pangit ako at kahit na anong gawin kong kabutihan, ang kapangitan ko pa rin ang makikita nila. Makinig ka, Nami. Ugali nila ang pangit, pero hindi ikaw. Lumaban ka, Nami. Patunayan mo na hindi ka nila dapat ginaganito. Tatagan mo. Kahit na anong sabihin ni Alfred kay Nami ay wala nang pumapasok sa utak ng dalaga. Sarado na ang isip nito. Ang tanging tumatakbo sa isipan ng babae ay masama ang lahat ng tao sa kanya, na walang kahit sino man ang kaya siyang itrato ng tama. Tumakbo palayo si Nami at hindi na rin ito hinabol ni Alfred. Naisipan ng binata na mas mainam na hayaan na muna ang babae para makapagpalamig. Samantala, agad na pumara ng sasakyan si Nami. Umuwi na lamang siya sa kanilang apartment. Hindi siya kumain. Magdamag din siyang gising habang nakatingala lamang sa kisame. Dakong 3:00 ng madaling araw, kumatok sa pintuan niya si Vanessa. Pinagbuksan naman niya ito. Kita niyang dala ng babae ang bag na naiwan niya sa opisina. Ginawa ko na itong gamit mo para maibigay sa'yo. Baka kasi may kunin pa yung mga siraulo sa office eh. Mahinang sabi ni Vanessa. Tumangulang si Nami at saka kinuha ang bag. Hindi na ito nagsalita pa. Kung hindi mo pa kaya makipag-usap, ayos lang. Sabihan mo lang kami ni Alfred kapag kaya mo na ha. Sabi ni Vanessa at umalis na rin ito. Isang pilit na ngiti lamang ang naitugon ni Nami. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Papasok siya sa trabaho kahit na hindi niya pa duty. Wala na siyang pakialam kung ano man ang sabihin sa kanya ng mga nasa opisina. 9:00 pa lang ng umaga. 12:00 pa dapat siya papasok pero umalis na agad siya ng apartment. Nagtataka naman si Vanessa at Alfred nang makita siyang umalis. Pagdating niya sa department nila, naabutan na naman niyang nakatingin ng mga naroon. Nagtataka siyang nilapitan ni Bea, ang kanilang TL na wala namang pakialam sa kanya. Oh, bakit ang aga mong pumasok? 12:00 ka pa. Nagtatakang wika ng babae. Gusto ko magtrabaho. Yun na lamang ang nasabi niya. Nagsalubong naman agad ang kilay ni Bea. Uminit agad ang dugo nito dahil parang walang pakialam si Nami sa sinasabi niya. Diretso lang ito sa cubicle niya at binuksan ang computer. Hindi mo ba ako naririnig? Hindi ka pa pwedeng mag-duty dahil hindi pa oras ng duty mo. Umalis ka rito! Hinila na ni Bea ang dalaga, pero nananatiling nakaupo pa rin si Nami. Hindi na malaman ni Bea ang gagawin niya sa dalaga. Kaya naman, kaaga-aga pa pero pinatawag na nito ang kanilang manager na si Mrs. Chavez. Pagdating ng ginang, agad na sinampal ang dalaga, pero hindi naman natinag ang dalaga. Nakatanga at nakatulala lamang ito sa malayong direksyon. Wala ka ba sa sarili mo? Kung ganyan ka, umalis ka na sa kumpanyang to dahil hindi ko kailangan ng mga katulad mong pangit na nga, wala pang silbi sa trabaho. Galit na sigaw ni Mrs. Chavez. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng dalaga. Masama ang tingin nito sa ginang. Lalo naman itong kinainis ni Mrs. Chavez. Aba, titingin ka pa ng ganyan? Tawagan nyo na nga yung security at palabasin ito. Magmula ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta rito. Ayaw na ayaw ko nang makita ang pagmumukha mong yan.
Nakatingin lang si Nami kay Mrs. Chavez. Maya-maya lang ay dumating na rin ang dalawang gwardya at saka inalalayang makaalis si Nami. Agad namang sumama ang dalaga. Habang naglalakad siya sa hallway, nakasalubong niya pa si Robbie at Nadia. Patawa-tawa pang dalawa na parang may kakaibang ligaya ang pagkakatanggal kay Nami. Sa mga sandaling ito, walang paglagyan ng sakit na nararamdaman ni Nami. Pakiramdam niya, lahat ng tao sa paligid niya ay kalaban niya. Ang mga tingin nila ay para siyang hinuhubara ng dignidad. Ang mga tawanan nila ay ang siyang nagtutulak para lalo lang siyang manliit sa kanyang sarili. Paglabas niya ng building, nakasalubong naman niya si Alfred sa entrance. Nag-aalala ang mukha nito, habang siya naman tulala at haggard na ang mukha. Nami, ayos lang ako, Alfred. Huwag mo ko intindihin. Ayos lang talaga ako. Sinasabi niya ito kahit na may tumutulo namang luha sa kanyang mga mata. Nang may mapadaan na taxi ay agad niya yung pinara. Umuwi ulit siya sa apartment. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Inisa-isa na niyang iimpake ang kanyang mga gamit. Para sa kanya, wala na siyang dahilan para manatili pa sa apartment na yon. Kapag naroon siya, mas lalo niya lang naaalala ang lahat ng mga nangyari sa opisina. Isa-isa na niyang inilabas ang kanyang mga gamit sa tapat ng apartment. Nang bitbitin niya na ang maleta, nagtaka siya dahil hindi man lang niya nakita si Vanessa. Pinagpalagay na lamang niya na tulog pa rin ang babae hanggang sa mga oras na yon. Babalik na muna ako sa amin, Alfred. Kailangan ko lang siguro itong ipahinga. Sabi ni Nami nung hapon na magpaalam na siya sa binata. Hindi na kita pipigilan. Kung talagang yan ang makakapagpagaan ng kalooban mo, sige lang, choose yourself. Basta, huwag kang makalimot mag-PM ha. Mag-update ka sa amin. Tumango na lamang si Nami at saka sumakay na rin sa humintong taxi sa kanyang harapan. Matapos siyang tulungan ni Alfred na isakay ang mga gamit niya sa taxi, ay pinaandar na rin ng driver ang sasakyan. Umuwi si Nami sa Nueva Ecija. Pagdating niya sa bahay nila, bigla niyang niyakap ang kanyang inang si Vilma. Iyak siya ng iyak. Nagtaka naman ang kanyang mga magulang. Nagkwento si Nami ng mga naranasan niya. Awang-awa ang kanyang mga magulang. Maging ang kanyang kuya na hindi naman sweet sa kanya, nakaramdam ng galit dahil sa sinapit niya. Bakit hindi ka nagsabi na nagtrabaho ka ron? E di sana nagawan ko ng paraan ng mga bully na yan. Mga siraulo yung mga yan ah. Galit na wika ng kanyang kuya. Hindi pwede ang ganyan. Pagbayarin natin ang mga gumawa niyan sa'yo. Sabi naman ng kanyang ama. Papa, Mama, Kuya, huwag na po muna. Gusto kong ayusin muna ang sarili ko. At kapag maayos na ako, saka ako sila babalikan at patutunayan ko sa kanila kung sino ang inaapi-api nila. Yan kasi ang napapala mo eh. Di ka naman kasi pinagtatrabaho. Pinipilit mo pa. Yan tuloy. Ayaw mo maniwala kay na mama at papa na maraming siraulo sa Maynila. Lalo na sa mga katulad mong... Katulad kong pangit? Yun ba ang gusto mong sabihin, Kuya? Napangit ako kaya lahat ng taong makikita ko aapihin ako? Pangit din ba ang tingin mo sa akin, Kuya? Hindi ka naman pangit, Nami. Marami ka lang tigyawat. Kapag nawala ang mga yan, napakaganda mo. Ikaw naman kasi. Sinabihan na kita nung nakaraan pa na ilalapit kita sa schoolmate ko na may alam sa mga ganyang kondisyon. Ayaw mo pa. Napailing na lamang ang kanyang kuya. Kita na rin sa mukha ng lalaki na naiinis na rin ito. Sandaling nanahimik si Nami. Napaisip siya. Napagtanto niya na marahil ito na rin ang oras para mas mahalin naman niya ang kanyang sarili. Kuya, samahan mo ako dyan sa kakilala mo. Ako ang magbabayad. Meron akong ipon. Sabi ni Nami. Napatayo naman ang kanyang kuya dahil hindi ito makapaniwala na sa wakas naisipan na rin ni Nami na mahalin ang kanyang sarili. Gusto kong bumangon. Babalikan ko sila sa bagong bersyon na ako. Dagdag niya pa at saka pinunasan ng luha. Makalipas ang 6 na buwan, marami na ang nagbago sa buhay ni Nami mula nang mas mahalin niya ang kanyang sarili. Hindi na siya nahihiyang lumabas ng bahay.
Hindi na rin siya nakayukong maglakad. Mula nang magamot ang kondisyon ng kanyang muka, lumitaw na ang kanyang kagandahan. Kuminis ang kanyang muka at natuto na rin siyang magsuot ng mga damit na mas updated. Mga kasuotan na sabay sa trend at talaga namang bagay ang lahat ng yun sa kanya. Wala nang makapal na salamin, naka-contact lens na lamang siya. Ang kukuba-kuba na likod ngayon ay diretsyo na dahil puno na siya ng kumpiyansa. Lahat ay ginawa niya para maging komportable. Tinulungan din naman siya ng magulang at ng kuya niya. Kapag umaharap siya sa salamin, hindi niya na makilala ang kanyang sarili. Sobrang layo niya na sa dati. Wala na ang bakas ng kahapon na kung saan nagsilbing bangungod sa kanya. Wow, sobrang ganda ng anak ko ah. May lakad ka ba? Tanong ng kanyang ina na si Vilma nang abutan siya nitong nakaharap sa salamin. Susunduin ko ang dalawa kong kaibigan sa dati kong pinapasukan, ma. Sigurado ka bang kaya mo nang bumalik dun? Traumatic ang nangyari sa'yo at nag-aalala talaga ako sa'yo, anak. Sabi pa ng kanyang ina. Naisip ko lang, kung lagi kong iiwasan, mas lalong hindi ko malalampasan. Siguro ito na rin ang tamang panahon para harapin kong matagal ko nang tinatakbuhan. O sige anak, basta kapag may nangyaring hindi maganda, wag ka magdadalawang isip na magsabi sa amin ng problema mo ha. Opo mama. Matapos ang pag-uusap nila ng kanyang ina ay lumabas na rin siya. Maaga pa lang ay bumiyahe na siya. Gabi na nang makarating siya ng Maynila. 7:00 pa lang. Sobrang haba ng binyahe niya kaya nakaramdam siya ng kaunting pagod at gutom. At dahil 9:00 pa naman ang out ni na Alfred at Vanessa, naisipan na muna niyang magkape sa katapat na coffee shop. Mula roon, matatanaw ang entrance ng gusali na minsan niya nang iniwan. Habang nagkakape siya, may 4 na babae ang pumasok. Namukaan ni Nami ang isa ron. Hinding-hindi niya pwedeng makalimutan ang mukha ng babae na isa sa mga nanakit ng damdamin niya. Nagsarado ang kamao ni Nami habang nakatanaw kay Nadia. Bidang-bida ito sa mga kasama nito. Maya-maya pa, narinig na lamang ni Nami na nagkukwento na si Nadia. Sa lakas ng boses ng babae, hindi niya na kinailangan pang lumapit para makichismis. Oo nga no, ano na kayang balita sa pangit na yon? Bigla na lang hindi nagparamdam yun eh. Nag-stalk nga ako ron eh. Walang laman ng social media. Kung sa bagay, kapag pangit ka, bakit ka naman mag-a-upload ng mukha mo, di ba? Nagtawa na ng mga kababaihan. Napailing na lamang din si Nami. Hindi niya inakalang kahit 6 na buwan na ang nakalipas, ganon na ganon pa rin ang ugali ni Nadia. Pero alam niyo ba kung anong plot twist ng taon, mga ateng? Di ba kaibigan ni Nami yung si Vanessa? Yung Vanessang yon, traidor. Siya kaya ang nagpakalat ng video ni Nami na binubuli siya. Oo, siya yun. Sinend niya sa GC namin. Alam siguro niya na ikakalat agad namin kapag nakita namin yon. Iba rin talaga si Vanessa, no? Kapag insecure ka, hahanap ka talaga ng paraan para makasira ng tao. Nang marinig ni Nami ang mga sinabi ni Nadia, para siyang nanghina. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Nagiinit ang buong mukha niya. Nanlalambot siya at parang hindi niya kayang tumayo sa mga pagkakataong ito. Natagpuan na lamang niya ang sariling umiiyak. Akala niya okay na siya dahil handa na siyang harapin ang mga taong nanakit sa kanya. Pero ang hindi niya pala napaghandaan ay ang katotohanang kaya siyang traidorin ng kanyang tinuring na kaibigan. Tumayo si Nami. Hindi na kasi niya kaya pang makinig. Nang dumaan siya sa gilid nila Nadia, napatingin ito sa kanya. Parang kilala ko ang babaeng yun ah. Bulong na sabi ni Nadia nang makalabas na si Nami ng pintuan. Samantala, napagpasyahan na muna ni Naming ipagpaliban ang pagkikita nilang tatlo ni na Alfred at Vanessa. Hindi niya pa kayang harapin si Vanessa sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Nagpunta siya sa pinakamalapit na hotel na katabi lang din ng dating pinapasukan niya. Nag-check-in na muna siya ron. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, dito na siya naiyak ng sobra. Habang umiiyak siya, bigla namang tumawag sa kanya ang kanyang kuya.
Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Hello, kuya? Bungad niya sa kabilang linya. Nasaan ka? Naka-check-in ako, kuya. Sagot niya. Pumunta ka rito. Natatanaw ko na rito yung mga taong nanakit sa'yo. Bilisan mo! Kuya, please, huwag kang gumawa ng eksena. Masisira si Papa. At ayoko pa ngayon, please. Nami, hindi ko hahayaan na ganun lang yun. Kung kinakailangan na tanggalin ko ng tig-iisang bagang na mga to, gagawin ko! Kuya naman, please. Parang hindi ka edukado kung magsalita ka ng ganyan. Tingin mo ba makakabuti sa akin kapag ginawa mo yan? Hayaan mo kung gumawa ng sarili kong way. Please naman, huwag ka nang dumagdag. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napahagulgol na siya. Saka lamang kumalma ang kanyang kuya nang marinig yun. Hello? Uy, Nami! Okay ka lang ba dyan? Hoy! Pupuntahan kita dyan! Makalipas lang ang ilang minuto, dumating na rin ang kanyang kuya. Sobra itong nag-aalala. Nagdala pa nga ito ng pagkain at ilang mga inumin. Kalmado naman na si Nami sa mga sandaling yon. Kaya nang maupo na ang kapatid niya, dito niya na ikinwento ang nangyari. Yan kasi ang sinasabi ko sa iyo eh. Ilang beses ko ba kasing ipapaalala na dapat hindi ka basta-basta nagtitiwala sa kakakilala mo pa lang. Tignan mo, na-traitor ka, di ba? Iritadong sabi ng kanyang kuya. Nandito ka ba para ipamukha sa akin ng tanga ko, kuya? Oo, kapag gumawa ka kasi ng desisyon mo, hindi mo pinag-iisipan. Masyado kang maligalig, Nami. Kuya, noon yon, alam mo namang nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Nami. Nagbago pero iiyak-iyak ka dyan. Binuksan na lamang ng lalaki ang isang bote ng alak. Siyempre masakit kasi tinuring ko siyang parang ate ko na. Bakit ka ba kasi nagganap pa ng ate may kuya ka naman? Alam mo, maluwag yata yung tornilyo ng utak mo eh. Oo na, sige na. Uminom na lang tayo. Nag-inuman silang dalawa. Kahit na papaano ay gumaan na rin ang pakiramdam ni Nami. Maswerte siya dahil kahit medyo mainitin ang ulo ng kapatid niya, concerned pa rin naman ito sa kanya. Dakong 11:00 na nang iwan na siya ng kuya niya sa unit. Mag-isa na lamang siya ron at kung ano-ano na naman ang iniisip niya. Muli siyang humarap sa salamin. Hinaplos niya ang sariling muka at ngumiti ng mapait. Naisip niya kung tama bang gantihan niya ang mga gumawa sa kanya ng kasamaan. Pero naiisip niya rin na mali kung hahayaan niya na lang. Dahil para sa kanya, kung hindi mapuputol ang sungay ng mga taong masasama ang ugali, makakaperwisyo pa ito ng ibang tao. Kaya mo ito, Self. Kayang-kaya mo. Nandito ka para patunayan sa kanila na kaya mo ring maging better. Napapangiti na lamang siya habang nakatingin sa salamin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagdadalawang isip siya kung tatawagan niya ba si Alfred o hindi. Mula kasi nang umalis siya sa apartment, hindi niya na yun kinontak pa. Bumuntong hininga siya at sinimulang puntahan ang profile ng binata sa social media. Pero sa huli, naisipan niyang hindi na lamang niya kakausapin si Alfred. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga at saka muling umupo sa kama. Hindi niya pa kaya. Wala pa siyang lakas para kausapin ang mga taong pinili niyang hindi kausapin ng ilang buwan. Kinabukasan, buo na ang loob ni Nami. Pumunta na siya sa lugar na pilit niyang kinalilimutan. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao roon. Kung nakikilala ba siya ng mga ito o kung nakikita pa rin ba nila ang dating pangit na mukha ni Nami. Pagpasok niya sa lobby, napatingin agad sa kanya mga nasa reception. Nagbubulungan ang mga yon. Pero ang mga bulungan ay hindi na negatibo. Nakangiti ang mga yon at parang namamangha. Hala, artista ba yan? Parang artista nga eh. Sobrang ganda. Parang Barbie. Ilan lamang yon sa mga naririnig niyang salita. Hindi mapigilan ni Nami na mapangiti. Sobrang naninibago siya sa mga natatanggap niyang papuri. Mga papuri na matagal niya nang pinapangarap na marinig mula sa iba. Pagpasok niya ng elevator, hindi naman mapakali ang ibang lalaki na kasabay niya. Tingin niyo ng tingin sa kanya. Nagbubulungan din at nagbabalak na kunin ang number niya. Pagbukas ng elevator, naunang lumabas si Nami.
Isa sa mga lalaki ang naglakas loob na tawagin siya, pero hindi niya yun pinansin. Naghawi lamang siya ng buhok at saka naglakad ng tuwid ang katawan. Sa hallway, nakasalubong naman niya ang isang lalaki na isa ring kinamumuhian niya, si Rowan. Kagaya noon, tingin pa lamang nito ay talaga namang nakakamanyak na. Tumigil si Nami. Tiningnan niya ng direkta sa mata ang lalaki. Kayang-kaya niya nang gawin yon kahit na nag-iwan din ito ng trauma sa kanya. I'm sorry, what can I do for you? Tanong ni Nami sa lalaki. No, never mind. Nagagandaan lang ako sa'yo. Hindi ko inakala na may ganyang kaganda rito sa building. Malanding sagot ni Rowan. Sigurado ako na ilang beses mo na yung sinabi sa ibang babae. Nakangiting tugon ni Nami. Hindi sa'yo pa lang. Wait, tingin ko parang pamilyar yung boses mo sa akin Sabi pa ng lalaki. Really? Huwag ka ma-offend Kaboses mo kasi yung dating ka-workmate namin na pangit. Pero kaboses mo lang naman. Di mo naman kamuka. Natatawa nitong sabi sa dalaga. Lihim na nakaramdam na naman ng galit si Nami. Naalala na naman kasi niya kung papaano siyang pinahamak ng lalaking ito. Pero dahil hindi pa ito ang tamang oras para ilantad ang katotohanan, mananatili siyang kalmado. Huminga siya ng malalim para makapagpigil. By the way, ano palang ginagawa mo rito? Hindi ka naman mukhang employee. Sabi ni Rowan. Agad namang nakaisip ng idadahilan si Nami. Isa akong model ng isang luxury bag. Nandito ako para sa isang tao. Nakangiti nitong sagot. Kaya palang ganda-ganda mo. Huwag kang papasilaw sa ganda, sir. Kasi baka hindi mo alam. Yung ganda palang nasa harapan mo, yun palang magpapahamak sa'yo. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Rowan. Oops, it's a joke. Ikaw naman, sir, masyado kang seryoso. Alis na ako. Baka hinihintay na ako ng kailangan kong makausap. Sabi ni Nami at nagsimula na rin siyang maglakad. Naiwan na lamang na napanganga si Rowan. Pero kalaunan ay napangiti na lamang nang makita ang magandang hubog ng katawan ng dalaga. Maya-maya pa, narating na rin ni Nami ang department na dati niyang pinasukan. Huminga na naman siya ng malalim. Pagpasok niya sa loob, napatingin agad sa kanya mga naroon. Kinakabahan siya. Bigla niyang naalala ang huling araw niya rito. Naalala niya kung papaanong hinuhusgahan siya ng mga mata ng mga taong yon. Pero sa mga sandaling ito, nakikita niyang kakaibang ningning ng mata ng mga tao. Sa mukha pa lang ng mga yon, nakikita na nila ang labis na paghanga. Bagay na mas lalong nagbigay ng lakas ng loob kay Nami. Dahil ngayon, kuhang-kuha na niya ang loob ng mga nakakaengkwentro niya. Sinuyod niya ng tingin ang lugar na yon. Una niyang tiningnan ay ang cubicle na dati na rin niyang pinwestuhan. Meron ng bagong nakapwesto ron at kagaya niya, mukhang weirdo rin. Nakasalamin at mahaba rin ang palda. Ang pagkakaiba lang nila ng babaeng yon, makinis ang mukha nun kumpara sa kanya nung bago pa lang siya ron. Nilapitan ni Nami ang babaeng yon. Agad namang napaangat ng tingin ng babae at nagtaka. Anong pangalan mo? Tanong ni Nami. Uutal-utal namang sumagot ang babae dahil sa kalituhan. Angie po. Sabi nito. Ginugulo ka ba nila rito? Tanong ni Nami. Hindi makasagot ang babae. Pero baka sa mukha nito ang sagot na gusto niyang marinig. Malungkot ang mukha ng babae. Nagbabadya ang luha. Mga luhang kagaya ng sa kanya noong nagdurusa siya sa pangaapi ng mga tao. Magsasalita pa sana si Nami pero biglang dumating ang TL na si Bea. Maikli na ang buhok nito. Medyo pumayat din ang bahagya na halatang nagpa-sexy. Pero hindi pa rin nagbabago para kay Nami ang aura ng babae. Mukha pa rin yung ma-attitude. Hello ma'am, what can I do for you? Sino po sila? Sa isip-isip ni Nami parang magalang kung magsalita si Bea. Pero naisip din niya na magalang lang ito sa mga taong may magagandang mukha. Miss Bea, right? Bungad ni Nami.
Yes, I'm Miss Bea and you are? Hindi ka ba na-inform kung sino ko? Mataray na sagot ni Nami. I'm sorry, walang nakakarating sa akin na may guest na darating dito sa department namin. Katwiran pa ni Bea. Then, you're incompetent. Sabi ni Nami. Nagsalubong naman ang kilay ng babaeng si Bea. Balak itong asarin ni Nami para tuluyang lumabas ang tunay nitong kulay. I'm sorry? Tugon ng TL. You're the team leader here, right? You should know first the details about me. Pero wala kang alam. Then, you're an incompetent leader. Mas lalo pang tinaraya ni Nami ang babae. Sinasamantala niya ang pagkakataon na mas mataas siya kay Bea sa puntong ito. May I know your name, ma'am? Tanong pa ni Bea. Bakit ko sasabihin? In the first place, ikaw dapat ang unang makakaalam. Sagot ni Nami. Napapatingin na sa kanila ang ibang naroon. Naninibago ang mga nasa cubicle sa nakikita nila. Hindi sila sanay na parang binabata-bata lang ang kanilang TL. Para po malaman ko kung sino kayo, kailangan ninyong I'm a brand model. And nandito ako to talk about the deals. Technically speaking, kasama ako sa planning team. Kasama ka ba sa planning team? Do you know how to market the product effectively? Do you have any good strategies? Yes, so isa ka palang brand model, ma'am. I'm so sorry. Hindi ako tumatanggap ng sorry sa mga taong hindi mindful. Itimpla mo nga ako ng kape. Sabi ni Nami at saka umira pa ito. I'm sorry? I said, itimpla mo ako ng kape. I think pwede naman kitang utusan since ikaw ang TL dito at mas mataas naman ako sa'yo. Itimpla mo ako ng kape. Gusto kong ikaw mismo magtimpla. Mukhang masarap ka magtimpla ng kape. Lalo na kung sobrang init ng tubig. Sabi ni Nami. Kitang-kitang namumuong inis sa mukha ni Bea. Hindi ito makapalag, pero nanggigigil na. Nakatingin na rin ng masama kay Nami na parang gusto na siyang sabunutan. Miss Bea, siguro naman mas mahalagang trabaho mo kesa sa kape. Sarkastiko nitong sabi. Yes, ma'am. Ipagtitimpla kita ng kape. Ngumiti ng peke ang babaeng si Bea. Mabilis itong naglakad patungo sa water dispenser. Maya-maya, bumalik din naman agad dito at saka inabot sa kanya ang kape. Thank you sa kape pero nagbago na pala ang isip ko. Hindi na ako magkakape. I just want to talk to Mrs. Chavez. Where is she? Hindi niyo na po iinumin? Tanong ni Bea. Where is Mrs. Chavez? Hindi na pinapansin ni Nami ang kape. Kaya naman mas lalong nakaramdam ng pagkairita ang babaeng si Bea. Maya-maya pa, biglang dumating ang manager na si Mrs. Chavez. Nakangiti nitong sinalubong si Nami. Wala silang kaalam-alam kung sino ang magandang babaeng kanilang kaharap. Oh, good morning Mrs. Chavez. Kanina pa ako nandito. Malapit na mag-isang oras. Hindi ka ba na-inform na ayaw ko ang mga taong nalilate? Masungit na sabi ni Nami. Tila naging tensyonado agad ang mukha ng manager na si Mrs. Chavez. I'm so sorry, may inasikaso lang ako at hindi na natuloy ni Mrs. Chavez ang kanyang sasabihin ng putulin nito ni Nami. So hindi ako priority rito? Yun ba ang gusto mong iparating? No, hindi yun ang ibig kong sabihin. Mrs. Chavez, do you know me? Tanong ni Nami. I know na may isang brand model na darating, pero they didn't mention about your information. Let's go to my office so we can talk about that. Sabi ng manager. I quit. Tanging sagot niya. Nagkatinginan si Mrs. Chavez at ang TL na si Bea. Ayaw ko sa lahat ng mga taong incompetent. Ayoko rin ng pinaghihintay ako kahit ilang minuto pa yan. Learn how to be professional. Mukha kasing mga bulok ang mga taong narito. Ma'am, please don't generalize. Mrs. Chavez, you need to admit lahat ng nandito ay incompetent. The reason kung bakit ako lang ang brand model na gustong makipag-team up sa inyo. The reason kung bakit ito lang ang unang pagkakataon na may brand and luxury bag ang gustong makipag-collab sa inyo. Ang kaso, ngayon pa lang napatunayan ko nang hindi kayo ang dapat kong maka-team up sa ganitong uri ng project.
Lalabas na sana ng department ang dalaga nang habulin at harangin ito ni Mrs. Chavez. Wait, please. Let's talk. I mean, anong pwede namin gawin para hindi ka mag-back out? Kahit ano, basta pumayag ka lang. We really need you, ma'am. Kailangan namin ng isang malaanghel na ganda mo para maging hit ang gagawin naming commercial. Please? Pagmamakaawa ni Mrs. Chavez. Okay. Madali lang naman akong kausap. In two condition. Yes, ma'am. Kahit ano pa yan. Nangingiting wika ng manager nang maramdaman na makukuha na nila si Nami. Nakikita niyo ba ang babaeng yon? That woman named Angie? Sabi ni Nami. Bakit po? May ginawa bang masama sa inyong babaeng yan? Kaya ko siyang tanggalin ngayon, ma'am. Sabi pa ni Mrs. Chavez. Ganyan ba ang ginagawa niyo sa mga employee na may nagagawang pagkakamali? Tanggal agad? O baka ganyan talaga ang estilo niyo rito? Tinatanggal niyo nang wala man lang konsiderasyon. Ma'am, well, hindi naman yun ang pakay ko. Ang gusto ko lang namang sabihin, walang kahit na sino ang pwedeng manggulo, manglait, manghamak at mambuli sa babaeng yon. Sa oras na malaman ko na may nang api sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na mag-back out. Sabi ni Nami. Sinadya niyang lakasan ang pagkakasabi para marinig ng lahat ng naroon. Kaano-ano niyo po ba si Angie? Tanong ni Bea. Tiningnan naman ito ni Nami na parang mataray. Hindi ko siya kilala. Kailangan ba may kamag-anak siyang brand model para itrato niyo siya ng tama? Nagkatinginan na naman si Mrs. Chavez at si Bea. Ang sunod kong kondisyon, gusto kong ako mismo ang pipili ng planning team. I will send the list after kung umalis dito. Just check your email na lang, Mrs. Chavez. Hi, gusto ko pa sana magtagal, pero it seems nakakaabala na ako sa mga nagtatrabaho. Work hard and bye. Napanganga na lamang ang dalawa, habang kampanting-kampante naman si Nami na naglakad. Habang nasa hallway siya, nakasalubong niya ang matandang janitor na si Mang Jose. Lalagpasan na lang sana niya ito dahil akala niya hindi siya nakikilala ng matanda. Pero nagulat siya nang tawagin siya nito. Dahilan para mapahinto siya. Iha? Lumingon ang dalaga. Nakangiting lumapit sa kanyang matanda habang dala-dala ang floor map. Naniniwala ka ba, Iha, na kayang makilala ng mabuting puso ang kapwa niya mabuting puso? Kahit ba nagbago na ito ng anyo? Sabi ni Mang Jose. Hindi na napigilan ni Nami ang mapaiyak. Dahil pa-out na rin naman ang matanda ay dinala niya ito sa isang malapit na restaurant para ilibre. Masaya silang nag-usap habang kumakain. Mang Jose, paano niyo po nalaman na ako ito? Tanong ni Nami. Sobrang layo na ng mukha sa dati. Maganda ka naman na noon pa. Pero mas gumanda ka ngayon dahil nararamdaman ko. Mas mahal mo na ang sarili mo, Iha. At kahit baguhin man ang anyo ng isang tao, makikilala at makikilala pa rin siya ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Kung ganun, mahalaga po ako sa inyo? Oo naman, mahalaga ka sa akin dahil parang apo na kita eh. Alam mo ba, nalungkot nga ako nang malaman ko sa apo ko na tinanggal ka. Huminga ng malalim ang matanda at bumakas ang lungkot sa mukha. Ka-department ko po ba ang apo ninyo? Dito rin po ba siya nagtatrabaho? Tanong ni Nami. Apo ko si Alfred, Iha. Totoo po ba? Oo, Iha. Nagulat nga rin ako na magkatrabaho kayo eh. Akala ko kasi magkaiba kayo ng department. Alam mo, mula nang mawala ka sa trabaho, lagi kang kinukwento sa akin ng apo ko. Sabi niya miss ka ng araw niya. Kaya tingin ko, Iha, kailangan mo na siyang makausap. Nag-aalala siya sa'yo. Sabi ni Mang Jose. Bukas po, magkakausap na rin po kami. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, wala bang ibang nakakaalam na ikaw na yan? Tanong ng matanda. Sa department as of now, since wala naman si Alfred, walang nakakaalam po na ako na ito.
di ba po ang mabuting puso lang ang makakakilala sa akin? Sabi ni Nami, sabay na lamang silang natawa. Nung mga sandaling yon, masasabi ni Nami na kahit papano gumagaan na rin ang pakiramdam niya. Natuwa siya dahil buong akala niya walang naghahanap sa kanya mula nang mapaalis siya. Natapos silang kumain. Inihatid na rin ni Nami ang matanda sa sakayan. Siya na rin ang nagbayad ng pantaksi ng matanda. Makakauwi na po kayo. Kaninang madaling araw pa po pala kayo naka-duty eh. Magpahinga po kayo ha. Bago umalis, kumaway-kaway pa sa kanya si Mang Jose. Muli siyang bumuntong hininga at napatingin na lang sa mataas na gusali na nasa harapan niya. Bukas, malalaman niyo na rin kung sino ako. Bulong niya sa sarili at saka umalis na rin. Pagbalik niya sa kanyang unit, inabutan niya ang kanyang kuya na nakahiga sa kama niya. Kalat-kalat ang mga kinain nitong chips sa lamesa at ang ilang bote ng soft drinks. Sino nagsabi na pwede kang magkalat dito? Tanong niya. Well, ako nagpairam sa'yo ng pera para makarating ka rito. Ibig sabihin, may karapatan akong gamitin ang unit na to. Kuya naman, para kang bata. Ano bang ginagawa mo't nandito ka? Di ba dapat nandun ka, tinutulungan mo si Papa? Kasi haharap kayo ngayon sa mga client. Nami, kayang-kaya na ni Papa yun. Trust me. Ngumisi na lamang ang kanyang kuya.